Sa edad na 11 taon, isang tahimik, payat, matalino at malikhain na bata ang nagtungo sa Ateneo Municipal de Manila noong Hunyo 1872 upang mag-aral. Siya ay nagngangalang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o mas kilalang Jose Rizal. Siya ay dapat mag-aaral sa San Juan de Letran base sa kanyang ama. Anak, ikaw ay nais ko sanang pag-aralin sa San Juan de Letran. Kung mamarapatin niyo po sana, gusto kong mag-aral sa Ateneo Municipal de Manila dahil maganda ang turo at kilalang paaralan ito. Sige, anak, kung iyan ang gusto mo. Ngunit, dahil sa murang edad ni Rizal, ay hindi siya agad nakapasok sa paaralan na ito. Ang iyong edad ay napakabata pa raw para mag-aral sa paaralang ito. Huli na rin tayo sa pagpapatala. Wala po kayang ibang paraan upang ako'y makapasok sa Ateneo? O siya, kakausapin ko ang kilala kong si Ginoong Manuel Ceres na pamangkin ni Padre Burgos upang ikaw ay makapasok. Salamat po. At dahil nga sa tulong ni Ceres, ay nakapasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at ginamit ang kanyang apelyidong Rizal. Ang eskwelahan na ito ay pinamumunuan ng mga paring Heswita na may mataas na pinag-aralan at makabagong kaisipan na malayo sa isang fraile. Madisiplina din ang mga paring ito pagdating sa kanilang mga estudyante. Sila ay may 2 klasifikasyon ng mga estudyante sa loob ng pamantasan ng Ateneo. Una ay ang Imperyong Romano na nakatira sa loob ng paaralan. Pangalawa naman ang Imperyong Kartagiano na nakatira sa labas ng paaralan. Noong una, siya ay isang Kartagiano, ngunit kalaunan ay naging Romano, sa kadahilanang nais niyang pagtuunan ang kanyang pag-aaral. Kung pwede po sana ay sa loob na lamang ako ng Ateneo manatili para mas mapagtuunan ko ng pansin ang pag-aaral. Magandang ideya yan. Ikaw ay aming pahihintulutan sa desisyon mo para makapag-aral kang mabuti. Sa Ateneo, may kakaibang sistema ng pagtuturo ang mga Heswita. Ang mga estudyante ay nahati sa grupo o empire at binibigyan sila ng mga ranggo tulad ng emperor, tribune o decurion, batay sa kanilang academic performance. Hindi nagtagal, si Rizal ay laging nasa pinakamataas na ranggo bilang emperor, na nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na sa kanyang mga kaklase. Ngunit hindi laging madali ang lahat. Sa unang taon niya, may mga pagkakataong hindi siya nangunguna. Sa halip na masiraan ang loob, ginawa niya itong motibasyon upang pagbutihin pa ang sarili. Sa unang taon niya noong 1872, ay siya ay nalungkot dahil ang kanyang ina ay nakulong. Pepe, ang ating ina ay kasalukuyan ngayon sa bilangguan. Ano ang iyong ibig sabihin at paano ito nangyari? Siya ay napagbintangan nila sundo ang kanyang hipag. Ngunit hindi ito magagawa ni ina. Bagamat kulang matibay na ebidensya ay pinaniwalaan ito. Kung kaya't wala na tayong magagawa. Makapangyarihan ang siyang nanalo sa sistemang kolonyal ng ating lipunan. Kaya naman noong bakasyon, ay lihim na binibisita ni Rizal ang kanyang ina para kamustahin at kwentuhan tungkol sa kanyang pag-aaral sa Ateneo. Halos 2.5 taon ding nakulong si Doña Teodora. Kamusta na po kayo, inay? Mabuti naman ako. Huwag kang mag-alala, Pepe, at makakalaya rin ako paglaon ng panahon. Wala pong katarungan ang iyong pagkakulong. Huwag mo nang intindihin yun, at mas mabuti pang kwentuhan mo na lang ako ng iyong buhay sa eskwelahan. Mas nais kong marinig ang karanasan mo upang gumaan ang aking kalooban. Sige po, inay. Malugod na ikinukwento ni Rizal ang kanyang buhay. Ang kanyang guro na si Padre Francisco de Paula Sanchez ang isa sa mga nakaimpluwensya sa buhay ni Rizal. Pinuri niya ang pari bilang isang modelong guro na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang magtagumpay sa panitikan at retorika. Sa gabay ni Padre Sanchez, sumulat si Rizal noong 1874 sa kanyang pangalawang taon sa Ateneo ng mga tula tulad ng Mi Primera Inspirasyon na inialay niya sa kanyang ina na noon ay nakalaya na.
Mahilig din siya sa pagbabasa ng mga nobelang may temang pag-ibig. Ang unang nobelang nagustuhan niya ay The Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Hiniling din niya na ipabili sa kanyang ama ang Universal History ni Cesar Cantu na naging malaking tulong sa kanyang pag-aaral. Ama, akin po sanang hihilingin na ako ay mabilhan ng Universal History ni Cesar Cantu upang ito ay magamit ko sa pag-aaral. Sige, anak, kung iyan ang gusto mo. Nabasa rin niya ang Travels in the Philippines ni Dr. Fyodor Jagor. Noong 3 taon niya sa Ateneo, sa taong 1874 hanggang 1875, ay humanga sa kanya ang mga paring Heswita dahil sa kanyang angking husay sa paglililok. Kaya naman, hiniling ni Padre Leonard na ililok siya para sa Sagrado Corazon de Jesus. Ang guro niya rito ay si Romualdo de Jesus. At ang felicitasyon, isang pagbati para sa kaibigan na si Antonio Lopez, na siyang asawa ng kanyang kapatid na si Narcisa, at siyang humiling para sa asawa. Isinulat niya ito sa pang-4 na taon sa paaralan noong 1875 hanggang 1876. Kaganda naman ang tulong ito na hinandog sa akin ni Pepe. Sa murang edad, naipakita niya ang kanyang talento sa pagsusulat na magpapakilala sa kanya bilang isang pambansang bayani balang araw. Sa loob ng 5 taon sa Ateneo, napatunayan ni Rizal ang kanyang kahusayan sa iba't ibang asignatura. Pinag-aralan niya ang Latin, Griego, kasaysayan, matematika at agham. Kapag recess naman, ay pumupunta siya sa Colegio de Santa Isabel para mag-aral ng Kastila. Ngunit, hindi lang sa akademikong talino ang ipinakita niya. Mahusay din siya sa sining. Gumawa siya ng mga painting, sketch, at eskultura, kabilang na ang isang rebulto ng Birheng Maria na inukit niya mula sa luwad. Ang mga guro at estudyante ay labis na humanga sa likas niyang talento. Hindi rin niya sinayang ang oras, habang ang iba niyang kaklase ay naglalaro sa bakanting oras. Si Rizal ay abala sa pagbabasa. Palagi siyang may dalang libro tungkol sa kasaysayan, agham, at iba't ibang literatura. Ang hilig niyang ito sa pagbabasa ang nagpalawak ng kanyang kaalaman at nagbigay sa kanya ng kakayahang matutunan ang maraming wika. Sa Ateneo, natutunan niya ang Espanyol, Pranses, Latin, at Griego, na naging pundasyon ng pagiging multilingual niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Rizal. Tumutulong siya sa mga kaklase niyang nahihirapan sa leksyon. Sa pagiging mabuting kaibigan at estudyante, nakuha niya ang respeto at pagmamahal ng kanyang mga guro at kaklase. Noong Marso 23, 1877, nagtapos si Rizal ng Bachiller in Arts na may markang sobresaliente o outstanding. Tumanggap din siya ng Premio de Merito, isang parangal para sa kanyang kahusayan. Ngunit, higit pa sa medalya at titulo ang kanyang natanggap mula sa Ateneo. Ang mga nakuha niya ay disiplina, pagmamahal sa kaalaman, at masidhing pagmamalasakit sa bayan. Sa Ateneo rin nagsimulang mag-ugat ang kanyang pagmumuni-muni tungkol sa kalikasan at sa lipunan. Ang kanyang mga sinulat noon ay puno ng pagmamalasakit sa kagandahan ng kalikasan, isang tema na patuloy niyang ginamit sa kanyang mga nobela at